Hey, what's up? Panibagong obra, panibagong piyesa na naman. Bale ngayon gagawa tayo ngayon ng isang Mickey Mouse. Hindi lang isa, apat sila. Hindi nga lang apat eh, 5. Kasi may i-enhance pa tayong tattoo dyan na Mickey Mouse din. Bale mukhang Mickey Mouse lover itong ano natin, itong Taiwanese client natin. And itong piyesa na to is may pinagkuhanan lang kaming reference and kinostom namin halos lahat. Iniba namin ang position, basta as in lahat, inostom namin yan siya. Basta ang reference niya is Mickey Mouse at gusto niya, ipinakita niya sa akin yung mga pagkukuhanan ng idea. Ganun lang yung ano natin, yung paglalaro natin ng pyesa. Basta bigyan nyo lang ng konsepto ang mga artist ninyo, bigyan nyo lang ng tema. Magagawa at magagawa niyan kung anong mga paraan ang gusto niyo dyan sa tattoo na gusto niyo. Si Madam mo ang Mickey Mouse lover kasi yung i-retouch din natin isa ring Mickey Mouse and hindi siya satisfied sa pagkakagawa. Almost 2 years pa lang yata or basta hindi pa yata nakakaisang taon yung tattoo niya and malabo na. Ang lifespan ng isang tattoo is yung maabot yan ng 4 na taon bago tuluyang maglabo. Pero hindi yung paglalabo na gaya ng mga sobrang labo, blurry yung mga tattoo. Hindi dapat nagkakaganon. Kasi kung maayos ang penetration ng needle at ink sa loob ng skin, magtatagal at magtatagal yan. Lalo't maputing balat ang meron ka. Kasi kapag yan ay naglast lang ng 2 years, 1 year, ibig sabihin may problema dun sa pagkakagawa. Yan naman madalas na issue ng isang tattoo. Yung hindi siya naglalast ng ano. Basta marami kayong may encounter sa tattoo kapag hindi maayos ang pagkakagawa. Marami namang factor kung bakit lumalabo ang tattoo. Hindi lang about sa pagkakagawa. Baka mamaya gamit na gamit din yung skin. Nagagamit sa pang-araw-araw gaya ng paghuhugas. Sa mga parting kamay kasi, daliri, ulo, yan, paa, yun yung mga part na madalas na naglalabo. Kasi nga, gamit natin yan araw-araw. Hindi natin maiwasan na hindi siya nahuhugasan, hindi siya nalilinisan. Kaya makikita ninyo, mga ilang taon lang or ilang buwan lang, naglalabo na agad. Depende talaga yan sa body part. Kung saan siya dapat kung saan yung madalas mabilis maglabo. Ito, bibigyan ko kayo ng tip and advice para naman makapagpatattoo kayo ng gusto ninyo at the same time custom made yung pagkakagawa. Basta palagi niyong bibigyan, kahit sinong artist ang ma-encounter niyo, palagi niyong bibigyan ng tema, yung gusto niyo mangyari doon sa tattoo. Huwag niyong ugaliin palagi na mag-copycat. Kasi nga, hindi natin maiiwasan, baka mamaya nasa paligid lang din natin yung kaparehas natin ng tattoo. Oo, magaganda yung mga reference na nasa internet na nakukuha natin. Pero hanggat maaari, lagyan natin ng sarili nating touch. Kasi pagka hindi natin yan nilagyan ng sarili natin touch, kinopya lang natin yan basta-basta. May mga kasi doon may mga part na disappointment. Kagaya ng pag hindi nakuha ng maayos ng artist nyo, 'di ba? Always din yung bibigyan ng pagkakataon yung artist ninyo na gawin yung part niya as an artist, 'di ba? Kaya tinawag na artist Ibig sabihin, meron niya siyang originality na nakatago sa sarili niya. Hayaan niyang palabasin niya yun kasi pag hindi niyo hinayaan na lumabas yun, kinopya niya lang yan at hindi mo nagustuhan yung niya. Hindi niya nakuha yung overall na gusto mo mangyari. Siyempre may disappointment sa dulo. Kaya nga tinawag na artist yan, artistic ba? 'Di ba? Pag pinabayaan niya si artist dun sa trip niyang gawin, naging komportable siya sa ginagawa niya. Magre-resulta yan ng maganda. And hanggang dito na lang, ito yung resulta natin. Tchadan! 'Di ba? Ang cute nila. 'Di ba? Bali hindi ko na ginawaan ng time lapse yung isang tattoo. Ito yung tattoo na natin, na pinapa-enhance niya yan, 'di ba? Ang labo na, 'di ba? At ito yung resulta niya. Tcharing! Di ba? Ang cute ng mga tattoo niya. Di ba? Napakaangas. Hanggang dito na lang mga boss, mga tol. Ingat kayo palagi. Message lang sa gusto mong patattoo. Ingat palagi. God bless. Bye-bye!